Napurnada ang tangkang panloloob ng 3 lalaki sa isang bahay sa Pangasinan. Hinahanap naman ang isang lalaki na tumangay ng flat screen TV at iba pang gamit ng isang OFW sa Zamboanga City. Saksi, si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Walang damit pang itaas at may bitbit pang speaker at plastic bag ang lalaking ito paglabas niya ng isang bahay sa Zamboanga City. Pero hindi pala niya yan bahay, kundi bahay ng isang OFW. Lumabas siya sa gate, pero ilang sandali pa ay bumalik sa loob suot ang isang t-shirt at cap. Sa isang kuha, kitang tangay na niya ang isang flat screen TV. Sa isang punto, ang mga drawer naman ng isang mesa ang kanyang pinuntirya. Ayon sa may-ari ng bahay, kinuha ng suspect ang blender at ilang grocery items. Dumano-mano ang suspect sa likod ng bahay sa isang bintana na hindi naisara ng kasambahay. Pag-abot na ako gikan sa abroad mo nga check na ko ang CCTV. Kaya gipatawag yapon nako ang pulis, ipato na ko sa balay para magimuan nila og file atong tawana o lang saba. Mahigit 65,000 piso ang halaga ng gamit na ninakaw. Sa isang operasyon, na-recover ang flat screen TV sa isang bahay na pinaniniwala ang pinagbentahan ng magnanakaw. Patuloy ang pagtugi sa suspect. 3 lalaki naman ang nagtangkang manloob sa isang bahay sa Kalasyaw, Pangasinan. Nagtulungan pang 2 para maabot ang bintana. Tila may sinusungkit pa sila mula sa loob. Pero nang magising ang isang residente, nagtago ang mga suspect sa likod ng sasakyan. Yung isa around 25, then yung dalawa nag-range sila ng 13 to 15 years old. Pagkatalikod ko, nagtakbuhan na sila. Para sa GMA Integrated News, ako si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Bitya umano ng paggulo ng pagpapalit lang liderato sa Senado ang hindi pagpayag sa virtual na pagdalo ni Senador Bong Revilla sa mga sesyon ayon kay Senador Bato de la Rosa. Iniinda noon ni Revilla ang kanyang foot injury. May sagot dyan ang isang kalyado ni dating Senate President Mig Zubiri. Saksi si Darling Kai. Eksaktong 1 linggo matapos mag-resign bilang Senate President si Senator Mig Zubiri, nagkaroon ng diskusyon sa Senate session tungkol sa pagbibigay ng permiso kay Senator Bong Revilla na online muna umattend ng sesyon. Nagpapagaling pa kasi siya mula sa kanyang injury sa paa. May I know the exact rule, Mr. President, concerning a colleague, concerning a member of this chamber with medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President? Is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may kulang na lang po wheelchair. Bumuka raw ang tahi mula sa operasyon kaya hindi siya makalakad ng maayos. Hindi pumayag si nooy Senate President Mig Zubiri dahil bukod sa hindi raw ito alinsunod sa rules ng Senado, nakakalabas naman daw si Revilla. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases, COVID, TB, Ebola. You know, pagkaganyan. He attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to join us. And he joined us last Wednesday, to be very fair about it. He did join us last Wednesday. So I leave it now to the majority leader to make the proposition. Just want to let you, to inform the body, hindi po tayo nagpapaawa dito, no? This is just a mere parang consideration. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. I tried. Pero namaga yung paa eh. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. Sa huli, pinayagan din si Senator Bong Revilla na mag-virtual attendance habang nagre-recover sa operasyon. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, ito raw ang naging mitya ng planong patalsikin sa pwesto si Zubiri bilang Senate President. Trigger, yung mga artista, sumama ang loob nila Ruben Padilla, nila ni Jinggoy, yung mga artista group, at doon na nag-start yung I am not trying to
to fend off yung mga yung pagsisisi na sa akin sinisisi. Kung yan ang tingin nila na yung pediatric din, so be it kung yan. Pero gusto ko lang mag-share sa inyo na informasyon na nag-retrigger uli itong pag-alis kay Senator Legs nung nagalit yung mga artista. Matatanda ang sinabi ni Zubiri na ang hindi niya pagpigil sa hearing ni De La Rosa ang isa sa dahilan kung bakit nawala siya sa pwesto. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Zubiri ukol dito. Pero si Senadora Nancy Binay na raw ang magsasalita para sa grupo nilang tinatawag ngayong Solid 7 na binubuo ng mga senador na nanatili ang suporta sa kanya. Sa isang pahayag, sabi ni Senadora Binay, weird daw isipin ang rason umano sa likod ng tinawag niyang Senate coup ay dahil sa namamagang paa. Sabi naman ni Revilla sa GMA Integrated News, dapat ay mag-move forward na raw. Pwede raw isang issue ang nag-trigger. Pero bago raw ang diskusyon tungkol sa kanyang injury, marami na raw problema. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. 4 na gymnast na ang pambato ng Pilipinas sa Paris Olympics. Dagdag sa mga sasabak sa Olympics si Emma Lauren Malabuyo na nagkamit ng bronze medal sa individual all-around ng Women's Artistic Gymnastics Asian Championships. Ginanap po yan sa Uzbekistan. Lalaban si Malabuyo sa Paris kasama sina Carlos Yulo, Alea Finnegan at Levi Rui Vivar ayon sa Philippine Olympic Committee. Inaasahang madaragdagan pa ang mga atletang Pinoy na sasabak sa Olympics. Saksi, si JP Soriano. Sa harap ng pamosong Eiffel Tower pa mismo pinasiniyaan ang mga podium na gagamitin sa 2024 Paris Olympics. At bakit hindi? Lalo't inspired ng Eiffel Tower ang metallic lace o mga linyang disenyo sa harap ng podium. Ang kulay gray namang step na tuntungan ng mga medalist, homage sa mga zinc roof ng Paris. Pero higit sa disenyo ay ipinagmalaki ng organizers na gawa ito sa mga recycled na material. Sa Pilipinas, tutok sa paghahanda ang Philippine Olympic Committee mahigit 2 buwan bago ang pagbubukas ng 2024 Paris Olympics. Sa ngayon, 12 na ang kinatawan ng Pilipinas na opisyal na pasok sa 2024 Paris Olympics. Latest ang pambato natin sa fencing. Magagaling po tayo mga Pinoy and I'm very grateful po and very blessed po. Even before po, naniniwala po talaga ako na may mga mapapadala po tayong fencers sa Paris. Pero posibleng madagdagan pa sila. Mayroong hindi ina-announce na pasok na. Like skateboarding, judo, golf. May mga madaragdag din daw na Pinoy boxers at posible ring madagdagan ang pambato sa athletics. Yan ang maraming bubulusok. Minimum of 4, maximum of 7 in athletics. Dahil sa universality rule ng Olympics, 2 Pinoy swimmers at 2 Pinoy bikers ang makakapasok din sa Olympics. Dahil naman sa reallocation rule, inaasahan ding may Pinoy na makakapasok sa taekwondo at shooting. Kaya posibleng ito na ang pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas sa Olympics na bibigyan ng send-off sa June 21. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.